tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shoutout sa lahat ng mga kabisyo nating apakasisipag! Very good! Lalong-lalo na kung alam mong marami kang taong nakasuporta o sinusuportahan. Yes, o mga taong nakasalalay sa'yo ang kanilang buhay. Ayan, ang kanilang mga tiyan. Ayan! Ang kanilang mga bunganga. Ako yan ang dahilan ng pagsisipag ko sa araw-araw eh. Kasi yung mga anak ko matakaw. Oy, congratulations pala sa'yo. Talaga naman, salamat naman. Congratulate ko dahil meron kang anak na napakabait. Ay, nako talaga naman. Ay, nako talaga naman. Sino yan? Si Princess Nicole Yala. Napakabait kasi. Baka yung sa smart, kung inuna mo yung napaka-smart, baka alam ko na kagad si Princess. Yung napakabait, sino? Sa iba? Mabait sa iba. Ayan. Oo, alam mo Paps, hindi naman kami nag-e-expect ng honors. Kaya maganda pala talaga kapag wala kang ine-expect. Tapos kapag ka ibinigay sa'yo, mas maganda yung reaction mo. Kasi nung binanggit yung pangalan ni Princess nung graduate siya, video ko, nung sinabing with honors, sa sobrang gulat ko, napatay ko yung phone. Hindi ko na nakita yung pag-akyat niya. Sa sobrang gulat ko. Hindi niyo talaga alam? Hindi ko alam. Hindi namin alam. Hindi ba sinasabi yun? Hindi ini-inform yung parents? Hindi. Talaga? Oo, na beforehand. Oo, hindi. Paano kung may mga heart attack yung mga O at least nung namatay siya, yung huling memory niya, di ba? Namatay siya ng masaya. Talaga? Oo, hindi namin alam. Kaya talagang, maski si Princess hindi rin niya alam eh. Talaga? Oo, hindi kami masyado nag-e-expect kasi parang meron siyang mga huling exam na for me, hindi ganun. For me, hindi masyadong mataas. So parang, kung ganito, malamang wala na tong honors. Kung siguro magbabase ako dun sa mga third quarter grades, baka. Pero yung fourth quarter kasi parang medyo pang malakasan at kasi talaga yung geometry, tsaka yung mga eklavu. Napapansin ko kay Princess kung minsan nandito, di ba, nagkukwentuhan tayo. Andyan lang siya sa tabi. Nag-aaral ba? Hindi niya nag-aaral. Hindi, nandun pala siya. May klase. May klase, hindi halata. Saka alam mo, promise, kakaiba talaga siya. For example, ang gusto niya, kunyari, ang gusto niya lang na reward lagi ay bibilan siya ng libro. So gusto niya magbasa ng books, o di ba? Nakakatalino, taray, di ba? Yung mga bookworm, ganyan. Tapos, alimbawa, nung pumunta kami dun sa bookstore, tinanong ko doon sa nagbabantay kung ano yung mga usong mga young adult na mga books. Okay. So, may tinuro siya sa akin na ito po. Tapos sabi ni Princess, ano siya, series parang 1 to 6. Sabi ni Princess, nabasa niya na. Sabi ko, paano nabasa? Parang hindi naman kita nakikita nagbabasa. Saan ka nagbabasa? So parang gano'n, yung pag nakikita mo siya na nandito minsan tapos nandun siya sa iPad niya, nag-online class siya. So yun talaga yung parang, saang part yung medyo with honors ka, girl? Kasi hindi kita, ewan ko, baka gano'n na ba yung mga estudyante ngayon? Kasi tayo dati, pag nag-aaral kasi talaga tayo, yung literal na, di ba sabi nga, tutok na tutok. Tsaka, di ba yung idiomatic expression nga na burning the midnight oil, ika nga. Kasi talagang literal na ano tayo, nagsusunog talaga tayo ng kilay. Kapag ka tayo ay nag-aaral. Kaya yung gulat ko wagas. And I'm so grateful. Alam mo, hindi na lang dun sa with honors eh. Kasi talagang, pwede talagang ma-achieve na din siya ng mga kabataan ngayon as long as na-achieve mo yung particular na average, ganon. Pero more so, kaya siya nakakatuwa kasi tandaan po natin kung hindi niyo lang po alam at uulitin ko lang yung po. Pinagdaanan. Yung pinagdaanan kasi niyang brain disease.
brain disease mo ito ha. And Namamagang utak. And it was expected ng mga doctors na baka may na sa behavior niya. Correct. Or diba? O mabubulag, di ba? At saka sinabi din talaga, Jegs, kasi isa sa mga concerns ko, sabi ko, alam ko po matalino si Princess. Paano po dahil sa sakit na to, magiging anong pong magiging niya? Epekto. Tapos, because nga siguro sa pag-aaral nila, ang sinabi din talaga is, there is a probability na maging average or below average. Pero sabi ng doktor, pero hindi na natin concern yan. Ang importante, mabuhay, di ba, mami? Huwag na nating isipin muna yung ganun. Pero ibig sabihin, sinabi sa akin yon na posible talagang from super smart, maging saks lang or baka below pa. Kaya ganun katindi yung reminder sa atin. It's always a reminder na meron pong miracle si God. Yes, Meron po talaga siyang miracle. Beyond na sa Hindi na, sa capacity ng tao kahit gaano pa kadalubhasa. Correct. Beyond na sa understanding ng humans. So ganon. It's clearly the hands of God yung correct na working. Totoo yun. That's a perfect na statement yan. It's clearly the hands of God working. Kaya hindi ako nagsasawa na nasabihin yun sa every time merong na-achieve si Princess after her sickness. Hindi ako nagsasawang sabihin na, huy, comatose ka ng 3 linggo. Sinabi ng doktor, pwede kang maging abnormal. Pero ito ka ngayon with honors. Naiyak nga kami rin Diba? Because really, it's God's work. Yes, it is. Yun talaga yun. Isa lang pagpapaalala po sa ating lahat na meron pong miracle, na meron pong Diyos. Yun talaga yun. There is a God. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Diba? So, importantatious na panghawakan po natin yan. And yung story ni Princess is a perfect example. Ulitin ko po kakapakinig ko lang ulit ng recording ng yung, alam mo na, mahilig ako makinig, magtago ng mga files. Memories. Diba? Ng memories. Kakapakinig ko lang nung conversation namin nung doctor nung few years ago na sinabi niya, Mami, masyadong maraming maga yung kanyang brain. Kaya hindi natin alam kung ano yung magiging epekto. Hintayin natin. Isipin mo yun, ang klaro-klaro nun. Tapos ngayon, graduate with honors. Thank you, Lord! Kasi kung iisipin mo, very complex yung brain natin. Parang highway siya na madaming mga ano tawag dyan? Wires, di ba? Mga wires. So, sobrang nipis niyan. May magalaw ka lang dyan. Pwedeng ma-disrupt na yung, yung wiring Totoo. Mag-short circuit na siya Actually, yan din yung parang simpleng explanation sa akin ng doktor na sobrang daming wire na meron lang talagang kaunti na maano dyan, merong madidiskaril talaga Correct. Halimbawa, pag nasira tong linya na to, maapektuhan yung supply dito. Correct. Pwede siyang mabulag. Yun nga. Masisira na lahat-lahat. Si Princess hindi. Grabe. Diba? It's truly God's work. Kaya praise God talaga. Praise God talaga. Kaya ito po, again, always a reminder po, 'di ba, that there is a God, that miracles do happen, and that when you surrender, ayan, kasi yung miracle sa buhay ni namin at sa buhay ni Princess nangyari nung nag-surrender na ako Kasi nung una kasi hindi pa ako nagsusurrender, ang dami kong mga Lord, ganito, ganyan. May condition pa. Correct. Conditional pa. Ako pa yung nagko-condition, di wow. Pero nung sinabi ko nang wala na, hindi ko na to kaya. This is beyond me. Sa'yo na talaga to, Lord. And that's when the miracle happened. Yan. And lagi kaya alam mo, amazed ako lagi sa sa mga ipinapakita niya. Kasi papaano? 'Di ba? Papaano? Ang galing. Wala, inexplicable. We just have to believe that there is a God. Yun lang yun lang talaga yun, mga kabisyo. Ayan, so kung ikaw man na nakikinig ngayon, iba man ang kwento mo sa kwento ni Nicole Ayala, definitely God is working correct. Naman. Sa buhay mo. Iba-iba talaga tayo, so, 'di ba? Binibigay niya yung mga trials na alam niyang kaya mo. Tama. At ito yung tibay sa'yo. mag-i-evolve yung behavior mo, yung pananaw mo sa buhay. Correct. Diba? At maging witness ka sa glory niya. Alam mo, sabi mo nga kanina, congratulations sa akin. Diba? Totoo yun. While we congratulate the graduates, kasi for a job well done, i-congratulate din talaga natin yung mga magulang. Kasi hindi din talaga sila makakaaral kung wala yung mga magulang na nagkanda-ikot na ang mga puwet, paano yan pag-aaralin. Hindi, diba? kasi sinabi ko na congratulations sa'yo kasi unang-una, it's
it's not just a miracle of Princess. It's a miracle kasi ikaw yung witness na nakita mo. Kitang-kita. Even si Princess, natutulog siya, hindi niya pa masyadong, pero pag ikaw yung nasa zoom out na POV, Tama. mas makikita mo yung work, yung glory ni God. Correct eh. Totoo talaga yan lahat. Na nangyayari talaga yung ganyan. Basta maniwala lang po tayo, tama. mga kabisyo. Di ba? Alam mo, we all make mistakes. Nagkakaroon tayong mga pagkakamali sa ating mga buhay. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi napababayaan na tayo. Walang ganon. Di ba? Kailangan lang patuloy lang tayong magtiwala. Ayan. Di ba? And napaka-amazing po talaga ng Lord natin. Like for example, pareho tayo kaya medyo parang namamaga, namumula tayo ngayon. Kasi pareho po kami na tinanggalan ng isang bag na dugo. Na hindi namin alam. Hindi ko alam si Jay. Ako kasi nag-volunteer ako na mag-donate ng dugo. Ako naman, si Diego naka-schedule naman for phlebotomy na kinakailangan akong tanggalan ng dugo na isang bag. Isang bag. At pareho tayo ngayon para medyo mamula-mula. Pero doon ka ma-amaze, di ba? Pag ang isang lobo, pag binutas mo, as in talagang butas na siya. Pero yung katawan natin, tinusok ng karayom. Di ba? Pero hindi naman tayo nabutas. Nagsasara siya. Ang galing nga eh. Diba? So yun pa lang eh. Okay, so ano ang dahilan kung bakit kami nakuhanan ni Diego ng tig-isang bag? So ako, because naniniwala kasi ako sa blood donation that it can save lives. Yung nanay na nagdadasal ng miracle, malay mo ikaw yung miracle dun sa one bag na yan. Bukod doon, maganda talaga siya sa katawan. So that was bakit ako nag-donate ng dugo. Si Diego, kung bakit siya tinanggalan ng dugo, for a different purpose. Iba naman kailangan purpose. niyang magbawas. Oo. So in other words, ang galing lang ng mga iba't ibang purpose ng mga katawan natin. Ayan. Diba? Ang galing. So, mananawagan lang po ako kung sino po makakatanggap ng dugo ni Nicole. Pag nakita niyo po yung dumadakdak na dugo ni Nicole. Dugo ko yan. At saka kung bigla kayong pumuti, may gluta kasi yan. Libre gluta na. Correct. At kung bigla kayo naging bida-bida, kasi nga dugo ko yan. Oy, speaking of bida-bida, i-shout out naman natin yung kaibigan nating si Leo Bungaling. Oo naman, boss! Bata mo kami, ha? Bata mo kami. Bigla-bigla ka na lang may-ari ng Laugh Shop and Comedy Bar dyan sa Candelaria, Quezon. Congratulations. Napakaganda pa naman ng lugar niya, yung huling binisita namin. Correct, di ba? Ikaw na pala may-ari. Tama. Bida-bida din. Kala mo, ang anak, 58. Tatlo lang naman yung anak ko. Ayan. Kung maka-open ng mga negosyo, sunod-sunod talaga eh. Ay, congratulations and huwag kang mag-alala, boss. Kaming kumikinang na tambalan na nandito para suportahan yung Laugh Shop comedy bar mo dyan sa Candelaria. Okay, sa mga taga-Candelaria, pag nagawi kayo dyan, puntahan niyo po yan. Oo, yung sa bagong management. Correct. Ayan. Under the new management and antabayanan po ang reopening soon. Yan. Diba? So, shoutout po. Tama nga yung una kong shoutout. Shoutout sa mga masisipag, sa mga bida-bida, yung they make the most out of their time. Correct. Pwede kasi yun eh. 'Di ba na lahat tayo binigyan ng tigta 24 hours ni Lord. Pantay-pantay tayo, 'di ba? Pero nasa sa atin kung paano po natin gagamitin yung 24 oras na 'yan, 'di ba? Pwede ka magtulog. Pwede ka magsungit. O pwede ka magsipag. Pwedeng may mangyari sa'yo na hindi maganda but eventually at the end of the day magiging maayos. Correct. Like para sa kakilala natin na nagka-problema sa negosyo, magugulat ka na lang, may bago na namang negosyo. Totoo, di ba? Pwede naman talaga eh. Let's make the most out of our day. Kasi today is all we have. Yes. Wala talaga tayong assurance ng mamaya, wala tayong assurance ng tomorrow. Today is all we have. So, let's make the most. Now na. Kaya kung now, parang feeling generous kayo sa amin ni Diego. Parang, alam mo yung mga sinasabi ng kumikinang na tambalan, parang touch na touch ako. Parang gusto ko silang padalhan ng pagkain. Now na. Bukas palad po namin tatanggapin niya. Ngayon, kung nag-iisip kayo, ano kayong favorite ng dalawa? Tapos parang nasistress ka pa. Gcash, carry na. Nakunan sila ng tag-iisang bag na dugo. Oo nga. Ano kung pwedeng padala tayo ng dinuguan? Ayan. Pwede din. Hindi po kami tumatanggi sa kahit anong grasya. Charot. Pero sinasabi natin yan as a reminder that if you're planning to help somebody,
wag mo nang ipagpasabukas Correct. yung pwede mong gawin na ngayon. Actually, sinasabi din yan sa Bible. Do not withhold kung anong pwede mong ibigay mo na ngayon eh. Yes. Kasi may purpose kung bakit binibless tayo. Hindi lang para angkinin natin yan. Correct. Para to share. Tama. Diba? At saka alam nyo po, pansinin nyo po dun sa mga taong mahilig magbigay. Kung ano man yung binibigay nila, hindi naman necessarily monetary. May mga iba na ang binibigay nila ay oras, o kaya ang binibigay nila ay katalinuhan, nagsispread sila ng wisdom, ganyan. Ang flow ng grasya dun sa mga taong yun, medyo ano yung tawag dun fluid. din siya. Yan. Tuloy-tuloy. Fluid, tuloy-tuloy siya. Kasi ganun po yun. Yan. So, let us learn to share. Wag na po bukas. Wag mo nang gawin bukas. Okay. Ngayon Now na. Now is the time. Yeah. Because now is all we have. Ayan. Tandaan po natin yan, ha? Oras natin mga kabisyo, 12:39 na ako ang kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!